Sa mga kapwa ko Pilipino na nananatili at naniniwala na dapat natin malaman ang katotohanan sa flood control, sana magbigay kayo ng mga mensahe dyan sa wall ninyo o kaya mag-post ng mensahe dito sa content na ito na manawagan tayo kay Senator Loren Ligarda at kay Senator Chis Escudero na nababalita talagang matindi ang pressure, matindi ang offer at kung ano-ano pa para lumipat doon sa 11 na minorya ng Senado. Alam niyo po, pag mangyari yon, hindi na natin malalaman ang totoo tungkol sa flood control. Tuluyan na nilang tatakpan yon at tuluyan na nilang isasara at hindi na natin malalaman kung ano ba talaga ang nangyari doon. Mga kababayan, 1 trilyon mahigit sa 3 taon ang nawala sa flood control. Ikaw at ako, alam natin kung sino ang mastermind. Pero hindi natin makumpirma dahil tagpi-tagpi pa lang ang mga ebidensya natin at hindi ito nasasabi sa isang investigasyon na pwede nating sabihin na yan ay sinumpaan talaga na sinasabi ng mga testigo na ang nagnakaw ng pera ay itong mga taong ito. Sa ngayon, umaasa lang tayo sa investigasyon ng gobyerno kung saan inililihis lahat ng iniisip natin at sinasabi ng mga naririnig natin na talagang totoong may kasalanan at totoong nagnakaw sa pera ng bayan. Mga kababayan, hikayatin natin si Senator Loren Ligarda at Senator Chis Escudero na huwag lumipat sa minorya. Manatili sila sa mayorya at hintayin na matapos ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Patapusin natin ang Blue Ribbon Committee na mag-imbestiga sa nangyaring nakawan at nang malaman ng taong bayan kung sino talaga ang pasimuno, ulo at magnanakaw sa pera ng bayan na ngayon nagpapahirap lalo sa atin. Mga kababayan, magtulungan tayo. Sa pagkakataon na ito, kailangan natin iparating ang ating mga mensahe, ang ating mga pagsuporta kay Senator Loren Ligarda at Senator Chis Escudero. Mabuhay po ang Pilipinas. Maiksing sagot sa mga sinasabi ni Representative Jude Asidre. Sangkay, inila. Yung sinasabi mo na dapat tuunan ng pansin yung impeachment kaysa sa flood control investigation, sa iyo ito, Sangkay. Alam niyo kung bakit mali yun? Kasi nauna yung flood control sa impeachment. Na-overtake na ang impeachment ang flood control twice. 2 beses na. Di ba? 2 beses na. Ngayon, hayaan yung magsabay sila. Hayaan yung magsabay ang flood control at yung impeachment ni Vice President Sara. There's nothing wrong with it. Matatalino naman ng mga Pilipino. Ang problema kasi sa mga politiko natin ngayon, they think that the Filipino people cannot think for themselves. Ang tingin nila ang mga Pilipino hindi marunong mag-isip sa sarili nila. Ang tingin nila sila lang ang marunong, sila lang ang tama. Sangkay, iba na yan na. May na mga lugar na nababayaran. Sugadaaton, nababayaran na natin mga botante. And we have to accept that. Kay amo manggod ito. Diba? Amo manggod ito dito. Diba? May badil manggod. But in other places, hindi na uso yan. Ang nangyayari na ngayon, the people vote according to what they perceive to be is right. So, look, do not be afraid if Sara Duterte's impeachment will be overshadowed by the flood control issue. Kasi, ito lang, pangalawang punto dyan, ito yun. Yung flood control, hindi man binigyan ng exposure for the Filipino to understand, for the Filipino people to understand what happened to that controversy.
1 trilyon mahigit ang nawala, yet ang mga nakukulong patsi-patsi pa lang. And the determination kung sino talaga ang mastermind at sino nag-orchestrate ito is what the Filipino people wants to know. Pero, inilasangkay. The Filipino people have already something in their mind. They just want to confirm it. So, kayo kahadlok, do not be afraid because the truth will prevail and the truth will tell us what to do in the future as a nation.